Narito na po tayo sa episode 406 ng Abot Kami na Pangarap, araw ng Martes mga kapuso. Takot na takot itong si Zoe kasi nga nagpakita na naman sa kanya si Lolo Pepe, gumalaw daw ang mga kamay nito at nag-hysterical si Zoe, takot na takot. Sabi naman ni Doc Antonio, hindi pa naman conscious si Sir Pepe, wala pa siyang malay. Sabi naman ni Zoe, pinagdidiinan niya na nagpakita raw talaga sa kanya si Lolo, kaya nag-walk out ito. Habang tumatakbo, ito'y umiiyak at nakita ito ni Nurse Karen sa ni Nurse Evan. Kino-question nila ang bawat isa. Doc Luke, ano po yun? Ba't po yung tumatakbo at umiiyak? Sabi naman ni Dr. Antonio, kasi nagpakita na naman daw sa kanya yung lolo niya. Sabi naman ni Nurse Evan, sa anong dahilan? Bakit sa kanya nagpakita? Diba? So sabi naman ni Nurse Karen, ako, wag mo nang isipin yung iniisip mo ha. Nababasa ko yan. Kasi ang ibig sabihin kasi ni Nurse Evan, baka naman nagpapakita si Lolo Pepe kay Zoe kasi nga may kasalanan itong nagawa. Ito nga, nireport nga nila kay Annalyn na tumatakbo nga itong si Zoe at umiiyak. Takot na naman. Sabi naman ni Nurse Evan, baka nga naman daw meron talaga itong importanteng sasabihin kay Lolo Pepe. Ginatungan naman ni Annalyn, sabi niya, maaring oo kasi siya naman talaga yung pangani na apo at siya yung tunay na apo, kaya maaring meron sa kanyang sabihin. Pero kay Ma'am Moira, kung mapakita man sa kanya si Lolo Pepe, oo, kasi alam naman natin na masama si Ma'am Moira. Pero sa akin talaga, hindi talaga ako maniniwala na meron pa rin masamang ginawa itong si Zoe or involved siya sa kaso kay Lolo. Ngayon, biglang natahimik si Annalyn. Sabi naman ni Nurse Evan, Doktora, parang ang lalim yata ng iniisip natin sabi naman ni Annalyn. Kasi naman, naalala ko yung nangyari kagabi. Natakot na takot si Zoe kasi sabi niya, nagpakita raw sa kanya si Lolo. Yun, di ba? Ngayon, eto na. Nagkita na nga sila ni RJ ng tatay niya sa pulis. At nakaabot naman si Giselle. Nakarating agad siya. Nagulat sila kasi nga nakarating agad si Giselle sa tamang oras. Tinanong niya kapatid niya kung nagsisimula na raw. Sabi naman ni RJ, kararating lang din namin ate. Dumating na si Police Officer Mark. Sabi naman ni Giselle, sana naman magkaroon na ng resulta at maganda yung may babalita mo sa amin, officer. Sabi naman ni RJ, meron na po bang resulta? Ang fingerprints result. Ito namang si Zoe umiiyak sa may hotel mismo ni Moira, hotel room. Nakita siya ng mami niya. Ano Zoe? Akala ko ba nasa Apex ka at nasa trabaho? Anong ginagawa mo dito? Umiiyak ka? Sabi ni Zoe, ma'am, hanggang sa ngayon, namumblema pa rin ako. Nagpapakita pa rin sa akin si Lolo, hindi niya ako tinitigilan. Ikaw kasi Zoe, kasalanan mo to Iniisip mo kasi yung lolo mo. Laging yan ang nasa laman ng isipan mo. Umayos ka. Kailangan alisin mo yan sa isipan mo para hindi sa'yo magpakita si tanda. Sabi naman ni Moira, di ba nga unconscious siya at nakakoma pa, hindi kanya masasaktan. Oo, physically hindi niya nga ako masasaktan, pero hanggat nandiyadyaan siya, tingin ko hindi niya ako titigilan. Magpapakita pa rin siya sa akin. Natatakot na ako, ma'am. Ano ba gagawin natin? Alam mo Zoe, hindi ko na talaga alam kung anong gagawin ko sa'yo Sumasakit ang ulo ko, namumroblema na ako sa'yo. Ngayon, sabi naman ni Police Mark, meron na pong resulta ang fingerprint result. Isang tao lamang po ang involved dito. At ang na-trace po dito ay ang fingerprints po ng ama ninyo, si Sir Pepe. Nagulat silang tatlo. Ha? What? Bakit? Maaari nga pong meron siyang kasamang doktor na pinagsususpetsahan natin na parte nga po sa paggawa ng krimen. Pero malino po kasi na nakasaad dito na nagmatch po talaga sa medical supplies yung fingerprints po ng papa ninyo. Sabi naman ni Annalyn, imposible naman po si Lolo ang manggamot sa sarili niya dahil hindi naman po siya doktor. Ayun na nga ang katanungan doon, doktora. Pero huwag po kayo mag-alala kasi meron pa po kaming isa pang ebidensya na nakalap doon din po sa pinangyarihan ng krimen kung saan po nahulog yung papa nyo. Ngayon, ito namang si Moira. Sagit lang, may tumatawag. Tumawag sa kanya yung pulis. Nakakilala niya doon nga sa loob. May balita na ba? Ma'am Moira, meron na pong resulta ang fingerprints result.
O sige. I-update mo na lang ulit ako mamaya. Takot na takot si Zoe. Ano ma'am? Ano na pong balita? Huwag ka nang umiyak dahil absuelto tayo. Nakaligtas tayo sa pagkakataong ito. See? Alam mo naman 'di ba? Talagang ginawan ko to ng paraan. Kaya hindi ka na dapat mag-alala pa dahil fingerprints ng lolo mo ang nag-match doon sa medical supplies. Ano nangyari? Paano nangyari yon, ma'am? Yun nga din ang di ko alam eh. Naalala ni Zoe yung mga panahon na nagpapakita sa kanya si Lolo Pepe. Kaya nabaliw na naman tong si Zoe. Nag-hysterical na naman siya, umiiyak na naman siya. Ano Zoe? Bakit ganyan ang nag-reaction mo? Hindi ba nga dapat magdiwang ka? Magsaya ka? Kasi nakaligtas na tayo, hindi tayo makukulong, lalo ka na. Eh ma'am, hindi naman ako nakakasiguro na hindi na ako tatantanan ni Lolo. Lagi siya nagpapakita sa akin kahit saan ako magpunta. Lagi niya ako minumulto. O diba Zoe? Wala na akong ilulugar sa'yo eh. Tinutulungan na nga kita. Ngayon, ang kailangan mong gawin sa ngayon, maglibang ka. Huwag mong isipin niya matanda na yan dahil siya nakabaon na sa hukay ang isang paa nun at mamamatay na rin yun. Hanggang sa din na nga kinaya ni Zoe ang sitwasyon at nag-walkout na siya. Ngayon, nagtatalo yung magkapatid na Giselle at RJ. Sabi ni RJ, pwede ba ate? Huwag na nga nating akusahan pa si Zoe. Wala siyang kasalanan dito. At gaano ka nakakasiguro, Obeng? Alam naman natin na magkakuntsaba yung mag-inang yun eh. Kahit saan talaga eh. Di ba nga, itinago nga ni Zoe yung CCTV footage nung na-aksidente ka doon sa may hagdanan? Hindi pala aksidente yun, kundi tinulak ka ni Moira. Eh ngayon pa kaya, na na-aksidente si Papa, nalagay sa peligro ang buhay niya. Sabi naman ni Annalyn, Tita Giselle, Tay, hindi ho dapat tayo nag-aaway sa ngayon. Dapat po talaga magtulungan tayo sa pagkakataong ito. Kasi nga sabi nga ni Giselle, alam ko na si Zoe yan. Imposibleng fingerprints ni Papa yan. Diba meron siyang kakuntsabang doktor nung kinidnap si Papa? Sabi ni Giselle, diba? So hindi talaga siya naniniwala. Maaring tama daw yung instinct niya. Ngayon ito namang katulong, naglilinis ng kwarto ni Zoe at nakita nga yung sapatos na tanggal yung shoe embellishment. Ngayon, sabi naman ni Giselle, pwede bang patingin ng ebidensyang yan? Sabi ni police officer, ito po yung isang panalik na nakita po dun sa lugar na kung saan na-aksidente po yung papa nyo. Sabi naman ni Giselle, ano ba to? Tali ba to ng bag? Ay hindi, shoelace ito. Yun nga po ma'am, tama po kayo, tali po yun ng sapatos. Shoe embellishment. So ibig sabihin, babae ang nagmamay-ari nito at isang tao lamang. Maaaring si Moira or si Zoe nga. Ngayon, nireport agad ito ni Annalyn sa nanay niya. Talaga ba? Kung ganun, babae talaga ang primary suspect, sabi ni Lynette. Maaaring si Zoe nga ito or si Moira. Sabi naman ni Annalyn, imposible naman pong si Zoe may gawa nito kasi kapatid ko pa rin po siya. At saka mahal na mahal niya po si Lolo. Sabi naman ni Lynette, naku, wala nang imposible sa mag-inang yon. Magkakampi yun, magkadikit yung dalawang yun, Annalyn. Natatandaan mo ba yung ginawa niya sa tatay mo? Tinago niya yung CCTV footage. Kaya sa pagkakataong ito, walang imposible na kung si Moira nga may kinalaman dito, posible talaga na alam din to ni Zoe. May kinalaman din siya dito. Sabi niya, tama talaga rito si Lynette. Ito namang si Annalyn, talagang sarado ang isip. Diba? Pinagtatanggol pa rin yung ate Zoe niya. Ngayon, sa pagkakataong ito, sabi nga ni Annalyn, ano po nay, ingat po kayo ha. Tawag na po ako ng superior ko eh. Duty na po ako. Sige anak, makita na lamang tayo mamaya. Ngayon, nung pag-alis ni Annalyn, meron tumawag kay Lynette, unknown number. Ngayon, merong isang lalaki na nasa likuran niya, nasa hindi kalayuan, na meron ding kasagutan sa telepono. Bila na lamang napalimos sila sa likuran niya, kaya nakaramdam na siya ng takot kasi nga, kay nahinala yung kinikilos ng lalaki at nakatingin pa kay Lynette. Meron din kausap sa telepono. Samantala nung sinasagot naman ni Lynette, wala namang boses na naririnig siya sa kabilang linya. Nung umalis na nga tong si Lynette, biglang umalis din tong lalaki na kung saan siya tumutungo, sinusundan din siya. Samantala ito namang si Nerissa, nakipagkita nga kay Moira. Nag-uusap sila sa tinutuloy nitong hotel at sinabi na nga ni Moira na nakalusot sila sa pagkakataong ito. Kaya naman wala na silang dapat pang problemahin. Kaya ngayon, wala silang ibang gagawin kundi ang magdiwang. Samantala,
Sa kasamaang palad, merong kumakatok sa pintuan na kung saan naistorbo itong sina Nerissa at Moira. Ito namang si Lynette, talagang kinakabahan na, pumunta na nga siya sa information pero nakita pa rin niya yung lalaki na sinusundan siya. Kaya ang ginawa ni Lynette, nagtago siya. Ngayon, eto na, sabi naman ni Nerissa, buksan mo, baka si Zoe yan. Ay, posible nga kasi nalimutan nga ni Zoe yung hotel key niya. Ngayon, pagbukas niya ng pinto, pumasok agad si Giselle saka si RJ, naghalughog. Tumabi ka dyan. Sige na, Obeng, dyan ka sa kabila maghanap. Naghahanap sila. Sinasaway sila ni Moira. Teka lang, Giselle, Robert, ano ba itong ginagawa sa bahay ko? Ano ba itong hinahanap ninyo? Ha? Nagsa-search warrant kayo ng sarili ninyo? Ha? Wala ang consent ko? Sabi naman ni Giselle, Obeng, tingin ko wala dito yung hinahanap natin. Oo nga ate, wala nga dito. Tara na, alis na tayo. Sabi naman ni Giselle, maghahanap kami hanggang mapatunayan namin na totoo nga na meron kang kinalaman kay Papa. Umalis na nga sila. Ngayon, ito namang si Lynette, nagtago siya para sunggaban yung lalaki, kinalaban niya. Siniko niya yung dibdib, kaya napatumba to. Pinaghahampas niya ng bag. Kinuha niya yung bag ng lalaki. Ano, sinusundan mo ko? May masama kang balak sa akin? Ano ba? Hindi kita kilala. Ngayon, kinuha ni Lynette yung ballpen at sinaksak yung lalaki. Nagkasugat sa braso. Bilang dumating yung misis nito, anong ginagawa mo sa mister ko? Sinasaktan mo asawa ko? Ano bang atraso niya sa'yo? Teka, meron ka bang ginawa sa kanya? Sabi ng lalaki. Hindi ko nga siya kilala eh. Sino ka ba? Ba't ka nananakit? Ba't mo ko sinaksak? Nagulat na si Lynette. Di ba? Ikaw nga tong humahabol sa akin, nakatingin ka sa akin. Tinawagan mo pa ako sa telepono at hindi ka sumasagot, hindi ka nagsasalita. Ano ba? Hindi ko yung tinatawagan ko. Iba yun. Asawa ko yun. Ngayon, biglang dumating si Carlos. Pagpasensya niyo na itong asawa ko. Ano ba nangyari? Iyan kasing asawa niyo, sinasaktan itong mister ko. Ano miss? Ano ba talagang problema mo? Sabi ng lalaki, sige nga, tawagan mo nga yung numero na tumawag sa'yo. Tumawag si Lynette. Ngayon, sumagot yung nasa kabilang linya. Sabi, ma'am, for sales po ito na suki ninyo. Sensya na po. Biglang dumating si Annalyn. Sensya na po ma'am, napindot ko po kasi. Sabi nung lalaki, o diba? Kaya ka no? Sabi ni Lynette, pasensya na. Sabi naman ni Annalyn, pasensya nyo na po yung nanay ko. Sabi ni Carlos, pasensya na sa nangyari. Hindi ko kasi naging maganda yung kinahinatnan na asawa ko dahil nilooban po yung bahay namin, kaya po nagka-trauma po siya. Pagpasensyahan nyo na po siya. Ngayon, ito namang si Nerissa, sabi niya kay Moira, hindi kaya naghahanap sila ng ebidensya? Sabi naman ni Moira, anong klaseng ebidensya naman? Tapos na nga, diba? Naabsuelto na nga kami. Sabi naman ni Nerissa, o diba Moira, tumawag ka nga muna doon sa pulis na kakilala mo. Tumawag itong si Moira. At sinabi na nga ng pulis na kakilala niya na meron nga doon natagpuan na bagong ebidensya. Kaya lalo na nag-hysterical, naloka tong si Moira. Sabi niya, bakit hindi mo agad sinabi sa akin, hindi mo agad nireport sa akin na meron palang bagong ebidensya na nakalap ko yung mga pulis. Ngayon talagang natataranta na tong si Moira kasi meron na naman daw bagong ebidensya na nakuha. Kaya hindi pa rin sila mapapanatag ngayon. Yan ang pakatunghayan natin bukas mga kapuso. Ang paghahanap ng kaparehas ng sapatos na kung saan ay nakalagay ang shoe embellishment. Yan ang tatalakayin natin bukas. At mahahanap yan ng magkapatid na Robert at Giselle. Dahil pinasok nga nila yung bahay ni na Robert at tumungo sila sa mismong kwarto ni Zoe na kung saan doon nga nila nakita ang sapatos nito na nakatabi sa loob ng kwarto niya. Ano kaya ang palusot na gagawin dito ni Zoe? Ngayong booking na siya. Yan ang pakatunghayan natin bukas sa Abot Kami ng Pangarap. At kung bago ka pa lamang sa akin channel Kapuso, kung maaari makahingi ako sa namuting subscribe at i-click mo na rin ang bell icon para lagi ka updated sa episodes at other GMA shows tulad nito. Maraming salamat, happy holidays mga kapuso, and God bless us all.